Sa bawat ngiti, sa bawat luha, may mga kwento na humuhubog sa ating mga buhay. Ako si Pino. Dito sa Linya ng Buhay, sabay-sabay nating alamin ang mga kwentong nagbibigay saysay at pag-asa. Sa unang kabanata, kilalanin natin ang isang bayani na hindi nakikita sa entablado, pero araw-araw humaharap sa laban para sa kinabukasan. Ito ang kwento ni Ma'am Lisa. Isang kwento ng pagsasakripisyo, pag-asa at pagsisikap ng mga guro sa makabagong panahon. Alas 4 pa lang ng umaga, gising na si Ma'am Lisa. Hindi para mag-relax kundi para maghanda sa isang araw na mahaba't puno ng hamon. Sa maliit na kusina, nagluluto siya ng almusal para sa 3 anak. Sinangag at pritong itlog. Habang umahalo ng kape, iniisip niya, may pamasahe pa ba ako? Kumpleto na ba ang lesson plan? May pambili pa kaya ng project si Bunso? Tahimik lang ang bahay pero maingay ang isip niya. Pagkatapos maghanda, wala siyang sasakyan na aabangan. Hindi siya ang driver ng sariling kotse kasi wala siya nun. Ilang kilometro pa nga ang lalakarin niya bago makasakay ng jeep. At sa balikat niya, nakasabit ang isang lumang bag na puno ng modules. Laptop na ilang ulit na nagloko at mga gamit na siya mismo ang bumili dahil kulang ang supply ng paaralan. Bawat hakbang may kasamang tanong, kaya ko pa ba? Pero isa lang ang lagi niyang sinasagot, oo, kasi kailangan. Pagdating sa paaralan, nakangiti si Ma'am Lisa. Sa mga bata, siya ang ilaw ng silid. Pero hindi nila alam, kahit kulang sa tulog at pagod, nandyan siya, buo ang puso para magturo. Sa bawat chok na sinusulat niya, may kasamang pangarap para sa mga bata. Kahit minsan wala nang pambili ng materials, siya mismo ang gumagastos para hindi mahinto ang pagtuturo. Nagiging guro siya, tagapayo, tagapakinig, minsan nagiging magulang din. Pero ngayon, may isang bagay na mas mabigat kaysa sa gastusin. Ang pagdidisiplina. Noon, kapag may batang sumagot o nagwala, may takot sa guro. Ngayon, wala na. Kasi sa dami ng batas at reklamo, parang nakatali na ang mga kamay ng guro. Simpleng pangaral, may cellphone agad ang mga bata, naka-video. Konting taas ng boses, viral. Kaya kahit gusto niyang turuan ng tamang asal, minsan titig na lang ang magagawa niya. At doon siya natatahimik. Nagtatanong sa sarili, ganito na ba talaga ngayon? Alas 5 na ng hapon, uwian na. Pero hindi pa tapos. Pag uwi niya, andun pa ang tambak na modules, reports, at bukas na lesson plan. Hindi lang yun, dala pa niya ang stress. Hindi na siya natatakot sa lesson plan, kundi sa reklamo. Isang maling salita, isang maling kilos, pwede siyang mawalan ng trabaho. Habang nakasandal sa upuan ng jeep, pinapanood niya ang ilaw ng syudad. Pero sa isip niya, puro tanong. Ganito na ba talaga ngayon? Hindi na pa pwedeng maging guro at maging magulang sa loob ng klase. Pero kahit ganun, andun pa rin siya. Sa bawat batang natututong magbasa, sa bawat batang gumagalang kahit wala na sa uso ang respeto, doon siya kumukuha ng lakas. Hindi niya alam kung magtatagal siya sa trabahong ito pero
habang nandito siya, ibibigay niya ang lahat. Kasi para sa kanya, hindi lang ito trabaho. Ito ay misyon. Isang misyon na puno ng pagmamahal. Marami ang nagsasabing magaan lang ang trabaho ng guro. Half day lang sila, sabi ng iba. Pero hindi nila alam, pag uwi sa bahay, doon pa lang magsisimula ang totoong laban. Lesson plans, grades, online reports, tawag sa magulang, at sa huli, kulang pa rin ang kita para sa pangarap ng pamilya. Pero tahimik lang si Ma'am Lisa. Hindi niya ito ginagawa para sa pera, kundi para sa pangarap ng mga bata. Sa gitna ng lahat ng ito, isa lang ang hiling niya. Ang makita ang bawat dumadaan sa kanyang silid-aralan na maging mabuting tao. Hindi lang matalino, kundi may puso, may respeto at may takot sa Diyos. Dahil para sa kanya, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ako si Pino at ito ang linya ng buhay. Kung may kakilala kang guro, kamustahin mo siya. Pasalamatan mo siya. Dahil baka hindi mo alam, araw-araw siyang lumalaban para sa kinabukasan. Sabi sa Galacia 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kita-kits sa susunod na episode dito lang sa Linya ng Buhay, kwento ng tunay na laban ng Pilipino.